Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lamang natin sa pangalang Ando. Walang eksaktong taon, probinsya ng Samar. Ando, gabi na nasa bukid ka pa rin Mamaya madaanan ka ng amaranig dito Nako Mang Bigong, hindi po totoo yun. At saka kung madaanan man ako ng amaranig dito, hindi niya ako maaabutan. Mabilis po akong tumakbo, Manong. Ay nako iho, ibahin mo ang amaranhig na sinasabi ko Kahapon lang, may natagpo ang patay doon sa kabilang ibayo. Nakasabit pa nga sa puno Parang tinuyo yung katawan ng taong yon. Sinipsip ng kung anong nilalangan lahat ng dugo niya, pero ang nakakapagtaka, wala namang nakitang sugat. Si Kanasyo, yung manggagamot na nanggagahasa ng pasyente niya. Narinig ko na po yun. Bagay lang sa kanya nangyari. Mapagsamantala kasi siya. Yun na nga ang nakakapagtaka. Manggagamot si Nasyo, pero nagawa siyang patayin ng kung anong nilalang. Ano pa kaya tayong pangkaraniwang tao? Ay nako, diyan ka na nga, uuwi na ako. Mamaya maabutan pa ako nung nilalang Susunod na lang ho ako, Mang Bigong. Mag-iingat po kayo. Nakatira si Ando sa isang maliit na pamayanan sa paanan ng bundok. Hindi nabanggit ang eksaktong lugar upang maprotektahan nito at ang mga taong nakatira sa nasabing baryo. Pagsasaka ang pangunahing hanap buhay na nakagisna ni Ando. Tabako ang pangunahing pananim dahil ito ang pinakaangkop sa lugar. Bagaman paanan ng kabundukan ang sakahan, mas mataas pa din ito kaysa sa iba, kaya hindi masyadong naaabot ng patubig. Tanging ang maliit na sapa mula sa bukal ang pinagkukunan nila ng pangdilig. Pahirapan ang pagpapatubig dahil hindi lang naman sila ang gumagamit nito. Kailangang tiyagain ang pagpapadaloy ng tubig mula sa bukal papunta sa kanilang taniman. Lalo na tuwing tagtuyot. Kadalasan nagkakairingan pa ang karatig saka nila Ando dahil na din sa pag-aagawa ng tubig. Hindi naman nakikisali ang binata sa kadailanang hindi naman ganon katakaw sa tubig ang tabako. Kailangan lang damuhan ng puno upang makahinga at makakuha ng sapat na nutrisyon mula sa araw. Mas berde ang dahon, mas maganda ang kinakalabasan ng tabako. Mabusisi ang pagtatanim ng tabako, lalo na kapag mula sa buto. Simula pagtubo, kailangan malinis ang puno at walang damong tumutubo sa paligid. Dahil na rin sa lawak ng taniman nila Ando, minsan inaabot sila ng maghapon sa pagtatambak ng puno at paglilinis. Sulit naman ang paghihirap nila dahil malaki ang kinikita sa pagbebenta ng mga tinuyong dahon ng tabako. Ibinabagsak nila ito sa bayan o kaya naman ipinagbibili sa mga kababaryo. Karamihan sa mga taga roon, purong tabako ang ginagamit bilang maskada at sigarilyo. Mas mabango daw ito. Mas matapang kaysa sa komersyal na tabakong nabibili sa tindahan. Minsan isang hapon, kakatapos lang ni Ando sa pagpapagpag ng kanilang pinatuyong dahon ng tabako, inihahanda niya ito para ipagbili sa baryo. Nang may isang lalaking napadaan, nagtanong tungkol sa kanilang produkto. Magandang hapon, kaibigan. May nakapagturo sa akin na dito daw makakabili ng magandang klase ng tabako. Maaari ba ako makabili ng kahit ilang dahon lang? Magkano ba? Baka hindi kasi kumasya ang pera ko. Wika ng lalaki. Naku, sakto, nagpapagpag ako. Magkano po ba ang pera niyo? Ipinakita ng lalaki ang hawak na pera. Walang pagdadalawang isip na binigyan ni Ando ng 6 na dahon ang lalaki. Hindi ka na ba mamalulugi, kaibigan? Mukhang marami to
O wag niyo pong alalahanin yan, Manong. Ituring niyo yan na pagpapasalamat ko sa magandang ani namin ngayong taon. Napaupo ang lalaki. Pumihit ng kaperasong dahon. Inilagay sa pipa. Totoo nga ang sinasabi ng mga tao. Magandang klase nga ang tabakong binibenta nyo. Wika ng lalaki. Napatingin ito sa langit at napansing papadilim. Kaya nagmadali na itong umalis. Manong, saan pa po kayo pupunta niyan? Magagabi na. May kamag-anak ba kayo dito? Sa totoo lang, wala akong kamag-anak dito. May hinahanap ako kaso parang maling baryo yata ang napuntahan ko. At dahil walang kasama sa tahanan, nagmagandang loob si Ando. Inanyayaan ng lalaki na magpalipas ng gabi. Ganun ho ba? Kung gusto nyo, dito na muna kayo magpalipas ng gabi. Bukas na kayo tumuloy, delikado pa naman sa daanan. Hindi ba nakakabala sa mga kasama mo? Nakakahiya naman. Hindi naman, mag-isa lang kasi ako dito ngayon . Mukhang kailangan nyo na masisilungan. Babagsak pa yung malakas na ulan . Dali-dali nitong binuhat ang paldo ng mga tabakong naipagpag upang ipasok sa maliit na bodega. Tutulungan na kita, kaibigan. Baka mabasa pa mga yan sayang naman. Nga pala, Julian ang pangalan ko. Ako naman si Ando. Sige, mukhang aabutan nga ako kapag di mo ko tinulungan . Matapos maipasok ang lahat, sinamahan ng binata ang panauhin sa pansamantala nitong tutuluyan. Maraming salamat, kaibigan . Hindi mo ako kilala pero tinulungan mo pa rin ako. Ay nako, wala yun, Manong Julian, at isa pa. Siguradong ganun din ang gagawin mo kung sakaling ako naman ang maligaw sa baryo mo. O siya, ilapag mo muna ang mga dala mo. Magpahinga sandali. Mag-aanda lang ako ng hapunan. Pagpasensyahan mo na tong lumang kwarto ng kapatid ko . Matagal na kasing walang nakatira dito . Ako na lang mag-isa. Nasa bayan si nanay at tatay. Nag-usap pa ang mga ito. Habang kumakain na pag-alaman ng binata na manggagamot itong si Julian, naglalakbay siya dahil may hinahanap na tao. Matagal ko na rin hinahanap yung taong yun . Mga 2 taon simula nang umalis siya sa baryo namin. Kung hindi naman kalabisan, Manong Julian, pwede ko po bang malaman ang dahilan? Bakit niyo po ba hinahanap ang taong yun? Huminga ng malalim si Julian. Tumitig ng seryoso kay Ando. Wala akong ibang pinagsasabihan nito, Ando. At dahil nagtiwala ka sa akin, pagkakatiwalaan din kita. Siguro naman, narinig mo ang usapan tungkol sa gumagalang amaranhig. Oo, nung isang araw may nakapagsabi sa akin tungkol dun . Ano bang kinalaman ng hinahanap mo sa amaranhig na yun? Ang sinasabi nilang amaranhig, siya ang hinahanap ko. Isa siyang antingerong kagaya ko, pero naging amaranhig dahil walang napagpasahan ng kanyang kakayahan. Teka, Manong hindi ko maintindihan . Antingero tapos naging amaranhig. Paano nangyari yung ganun? Ganito, Ando. Ang isang taong nabiyayaan ng kaalaman ng lihim na karunungan, nagkakaroon ng pambihirang kakayahan. Nagiging mas malakas ang kanilang kaluluwa, lalo na ang koneksyon nila sa mga elemento. Ang ilan ay sinasamantala ang kakayahang ito upang magkaroon ng malakas sa kapangyarihan. Gaya na lang ng mga manggagamot. Ngunit may kapalit ang kapangyarihang ito. Yun ay kailangang ipasa na may tangan ng kakayahan niya sa isang tao. Dahil sa oras na hindi niya ito magawa, patuloy na mabubuhay ang kanyang katawang lupa kahit nilisan na ito ng kaluluwa. Naglalakad na bangkay. Parang ganun? Parang ganun na nga. Ang kaibahan lang, may kamalayan ng mga amaranig na ito. Nagagawa nilang magkubli bilang normal na tao sa araw. Saka lang babalik ang pagiging amaranhig kapag sumapit na ang dilim. Ganun pala yun.
Ano naman ang panganib na dala ng mga amaranig? Sa normal na tao, wala silang dalang panganib. Ngunit sa mga kagaya nilang may kakayahan delikado, dahil inihigop ng mga amaranig na ito ang kanilang kaluluwa at siyang pinagkukunan ng lakas hanggang sa mahanap nito ang taong pagpapasahan ng kakayahan. Paano po sila mapipigilan? Kaya ba silang patayin? Kung titignan sa teknikal na pananaw, patay na ang mga amaranig. Mapipigilan lang sila sa pamamagitan ng pagpugot ng ulo. Kahit ipasa pa nila ang kapangyarihan sa taong napili, patuloy lang na mabubuhay ang sumpaan do. Nauunawaan ko na. Ang sasalo ng kanyang kakayahan ang siyang magiging sunod na amaranig, tama? Tama, Ando. At wala itong katapusan. Maliban na lang kung makukuha mo ang bertud ng amaranhig. Dalhin ito sa hukay kasama ng taong nakakuha. Nako, grabe naman pala yan. Buwis-buhay pala yung pagpigil sa kanila eh. Yung sa kaso mo naman, Manong, anong gagawin mo sa oras na mahanap ang sinasabing amaranig? Kukunin ko ang kanyang bertud at gaya ng sinabi ko sa'yo, dadalin ko ito sa hukay ko para tuluyang maputol ang sumpa. Kaano-ano mo ba yung amaranig na yan? Bakit gano'n na lang yung pagnanais mong mahanap siya? Kapatid ko ang amaranhig, Ando. Napakaraming nalaman ni Ando tungkol sa panauhin ng gabing iyon. Kinabukasan maagang nagising ang binata dahil kailangan nitong madala ang mga tabako sa bayan. Kaso nga lang napakalakas ng ulan, kaya pinili nitong ipagpaliban ang lakad. Naghahanda ng agahan si Ando nang lumabas sa silid si Julian. Dala na nito ang mga kagamitan. Lumapit ang Ginoo upang magpaalam. Alis ka na, Manong. Napakalakas ng ulan. Saan ka naman pupunta niyan? Ang totoo, hindi ko alam kung saan siya hanapin eh. Siguro iikutin ko muna ang baryong ito, tapos lilipat sa kabilang bayan. Ito na ang huling baryo, hindi ba? Oo, ito na yung huling baryo eh. Pero sa ganitong kalakas na ulan, mahihirapan kang maglakad. Lalo pat matarik ang daanan papunta sa kabilang bayan. Bakit hindi ka muna manatili ng ilang araw dito? Nako, ayoko maging pabigat sa'yo. Ayos lang, kaya ko naman eh. Isa pa, sanay ang katawan ko sa ganitong uri ng panahon. Hindi ba wala namang problema sa akin eh. At isa pa, bisita kita. Responsibilidad ko ang anumang mangyari sa'yo. Patilain mo muna ang ulan bago umalis. Tara, naganda ako ng mainit na kape. Wika ni Ando. Napangiti na lang si Julian dahil sa ipinapakitang kabaitan ng binata. Buong araw silang nanatili sa tahanan habang inaantay ang pagtila ng ulan. Ay nako, mukhang walang balak na tumigil ang ulan ah. Aabutin ako ng ilang araw sa baryo. Sigurado ka bang ayos lang sa'yo? Wala kang dapat alalahanin, Manong. Mag-isa ako namumuhay dito sa bukid eh, kaya ayos lang. Saka yung tungkol sa kapatid mo, kung natatandaan mo, yung sinabi ko sa yung napabalitang namatay, sa palagay ko amaranig ang may gawa nun eh. Biglang napukaw ang atensyon ni Julian. Paano mo naman nasabi? Kagaya ng pagpapaliwanag mo sa akin, kinukuha ng mga amaranig ang kaluluwa ng mga biktima nila, di ba? Ganun na ganun yung nangyari doon sa manggagamot na taga-kabilang baryo. Kung gusto mo, sasamahan kita. Anong sinabi mo? Manggagamot ang napatay? Oo, Manong. Kilalang manggagamot. Ang sabi sa akin ni Mang Bikong, may pinagsamantalaan daw na pasyente bago pinatay. Biglang nabuhayan ng loob si Julian sa mga narinig. Mukhang ito na nga ang amaranhig na hinahanap ko, Ando. Mabuting tao ang kapatid ko. Kaso nga lang naging amaranig siya. Kaya ginusto ni Manong na umalis na lang sa lugar namin. O sige, bukas sa bukas bababa tayo sa bayan para magatid ang tabako sa mga tindahan.
bago tayo pumunta sa kabilang baryo ha. Hindi naman yun malayo sa kabisera eh. Mga 15 minutong lakaran. Kinabukasan, maagang nagising ang dalawa. Kinarga sa likod ng mga kabayo ang tabako. Dinala ang mga ito sa bayan. Pagkatapos ay tumuloy na sa kabilang baryo. Kilala sa lugar na yon ang namatay na albularyo, kaya hindi na rin sila nahirapan sa paghanap. Ito na yata yung bahay ng albularyo, Manong. Tara, magtanong tayo. Itinali ng dalawa ang sinasakyang kabayo at pumasok sa loob ng bakuran. Maulang galang na ho, ito po ba yung bahay ni Tandang Badong? Dito nga yun pero patay na yung taong hinahanap nyo eh. Kaya kung pagpapagamot ang pakay nyo, pasensya na ha. Walang manggagamot na haharap sa inyo. Ay nako, hindi naman kami magpapagamot. Katunayan isang mangangaso po. Mga mangangaso kami. Naghahanap ng albularyo para pabasbasan yung mga nakuha naming mutya. Hindi na naituloy ni Ando ang sasabihin. Dinuktungan nito ni Julian. Ay nako, pasensya na ha. Pero mukhang hindi na kayo matutulungan ng asawa ko. Ayos lang ho. Kung hindi niyo mamasamain, maaari ko po bang malaman kung ano ang kinamatay ng asawa niyo? Natagpuan na lang siya sa gubat na parang sinipsip yung dugo eh. Tuyong-tuyo yung katawan niya. Parang binilad. Hindi namin alam kung sino o ano yung may gawa eh. Tugon ng babae. Matapos magkwento, nagpaalam na ang dalawa. Bakit mo naman sinabi na maangaso tayo? Malaking problema kapag nalaman niyang manggagamot ako. Kaya mas mabuti na hindi malaman ng mga taga rito ang totoong pagkakakilanlan ko. Naiintindihan ko. Tara, puntahan natin yung lugar kung saan nakita yung katawan ng manggagamot. Balita ko may mga bahay sa gawing yun eh. Baka may narinig sila. Pinuntahan ng mga ito ang lugar kung saan natagpuan ang manggagamot. Nagtanong-tanong sa paligid. Sa kasamaang palad, walang nakakita o nakarinig ng totoong nangyari. Mukhang malabo na nating mahanap ang kapatid ko sa lugar na ito. Bumalik na lang kaya tayo? Paano mo naman nasabi yun, Manong? Bukana pa lang ng baryo yung nararating natin eh. At isa pa, masyado pang mahaba ang araw na ito. Para sumuko tayo, no? Tara, magtanong pa tayo sa ibang tao. Malay mo may nakakita talaga sa nangyari. Naglakad-lakad ang mga ito. Hanggang sa marating nila ang ilog sa gawing dulo ng baryo. Mukhang hindi tayo siniswerte ah. Ayos lang Ando, nagpapasalamat ako at sumama ka sa paghanap. Pero kailangan na nating bumalik. Maggagabi na oh. Delikado sa daanan. Pasensya ka na Manong ha. Hindi natin nahanap ang kapatid mo. Ano ka ba? Siguro nga wala siya sa baryong to. Kaya wala kang dapat alalahanin. Tara, balik na tayo sa bahay mo. O sige Manong, pero dadaan ulit tayo sa kabisera. Para kung sakaling alanganin tayo sa pag-akyat ng bundok, maaari tayo magpalipas ng gabi sa bahay nila tatay. Ikaw ang bahala. Pero matanong nga kita, bakit nasa bayan ng tatay mo? Samantalang ikaw naman, nagpapakahirap sa pag-aasikaso ng taniman nyo. Hindi ba dapat responsibilidad ng tatay nyo yun? Naku Manong, sumakabilang bahay na yung tatay ko eh. Sumama kay Aling Masing. Pareho naman silang biyudo at biyuda, kaya hinayaan ko na lang. Doon siya masaya eh. Paminsan naman umuwi si tatay sa bukid. At saka wala namang problema kay Aling Masing. Mabait naman siya eh. Habang naglalakad ang mga ito, may kung anong napansin si Julian sa paligid. 5:00 pa lang ng hapon ng mga sandaling iyon. Ngunit nagmamadali na ang mga tao na makauwi sa kanilang mga tahanan. Dahil hindi alam ang nangyayari, nagtanong si Ando. Manong, ano pong nangyayari? Naku, umalis na kayo dito. Maghanap kayo ng mapagtataguan. Siguraduhin nyo na may baitang o hagdan yung pagtataguan nyo kung ayaw nyong maabot ng amaranhig. Amaranhig?
Sigurado po ba kayo, Manong? Oo, iho. Halos gabi-gabi siyang sumasalakay dito. Kamakailan lang, isang kagawad ng baryong kinain ng Amaranig eh. Nagkatinginan ang dalawa. Dali-daling umalis papunta sa kabisera ng baryong iyon. Hindi naman ito kalayuan mula sa kanilang kinaroroonan. Pagdating sa lugar, nakita ng mga ito ang tanod na nagtitipon, armado ng mga itak at sibat. Ang ilan ay may dala pang mga lubid at banig. Nilapitan ni Julian ang isa sa mga ito at tinanong, "Manong, magandang hapon. Ano pong ginagawa niyo?" Naghahanda kami para huli ng Amaranig. Noong nakaraang gabi, pinatay ng halimaw na yon ang isa sa mga kagawad ng baryo. Nakita niyo po ba ang itsura ng Amaranig na yun, Manong? Hindi pa nga eh. Pero siguro ngayong gabi, makikita na rin namin siya. Teka, may utos sa kapitan ah. Walang lalabas ang tahanan pagpatak ng alas 5. Anong ginagawa niyo dito? Ang totoo po niyan, Manong, mga mangaso kami galing sa kabilang baryo. Kung pwede po sana kaming sumama sa inyo, may nagbayad sa amin para tugisin ang Amaranig na yon. Gano ba? Kung sa bagay, mukhang kailangan nga namin ng eksperto sa pangaso. Wala sa amin ang marunong gumawa ng patibong eh. O sige, sasabihan ko lang ang hepe namin ah. Basta, wag lang kayo sagaban. Manong Julian, anong binabalak mo? Kailangan natin silang maunahan. Kung tama ang kutob ko, si Manong Rogelio nga ang tinutugis nila. Siguradong marami ang mapapahamak. Tignan mo nga naman. Kargado ng mga sandata ang mga tanod. May mga lubid at banig pa. Siguradong mauhuli nila yun kung sakali magkaroon ng inkwentro. Hindi pang karaniwang Amaranig si Manong. Kagaya ng sinabi ko sa iyo, Ando, nasa tamang kamalayan ng kapatid ko kahit patay na siya. Hindi ko alam kung paanong nangyari, pero kailangan siyang pigilan dahil siguradong mas marami ang masasaktan. Pagsapit ng dilim, nagsimula na ang pagroronda ng mga tanod. Dahil nagpakilalang mga ngaso ang dalawa, nagkaroon ng mga ito ng pagkakataon na mauna sa daan. Alam mo ba ang mga palatandaan, Manong? Huwag kang mag-alala. Sa oras na makita ko si Manong, makikilala ko siya. Ilang minuto pa. Nagkahulan ang mga aso sa paligid. Dali-daling tumakbo papunta sa pinanggalingan ng ingay ang mga tanod. Samantalang sina Julian at Ando naman ay nagpaiwan sa lugar. Manong, bakit hindi pa tayo sumunod sa kanila? Baka naroon ang hinahanap natin. Mali ka, Ando. Kagaya ng sinabi ko sa'yo, may kamalayan ng kapatid ko. Kilala ko ang kilos niya. Mahusay siyang manlinlang. Mananatili tayo sa lugar na ito. Nang makalayo na ang mga tanod, biglang may nagpakitang lalaki. Nakasuot ng itim na talukbong. Kumikinang sa liwanag ng buwan ang talim ng hawak nitong itak. Anong ginagawa mo dito, Julian? Hindi ba sinabi ko sa'yo, kahit anong mangyari, wag na wag mo kong susundan? Wika ng lalaki. Napagtanto ni Ando na ang lalaking nasa harapan walang iba kung hindi ang nakakatandang kapatid ni Julian. Itigil mo na ito, Manong. Patay ka na. Kailangan mo na magpahinga. Hindi pa tapos ang misyon ko, Julian. Hindi ako mananahimik hanggat may masamang tao na gumagamit ng karunungan ng Diyos sa hindi magandang gawi. Mali ka, Manong. Natapos mo na ang misyon mo nang mamatay ka. Kaya tanggapin mo ang katotohanan. Pasensya ka na, Julian. Pero hindi mo na ako mapipigilan. Bumalik ka sa tinatayaan mo kung gawin ang dapat kong gawin. Akmang aalis na ito nang bigla namang tumakbo si Julian papunta sa kinakatayuan ng kapatid. Nanlaki ang mga mata ni Ando nang makitang magpalit ng anyo ang kasama.
Natanggal din ang talukbong ni Rogelio, kaya naman tumambad ang nakakatakot nitong anyo. Halos naaagnas ang balat. Nakalabas din ng mga ngipin. Hindi malaman ni Ando kung ano ang gagawin ng mga oras na yun. Nanatili ang binata na nakapako sa kinakatayuan. Naglaban ang dalawa hanggang sa maitulak palayo ni Rogelio si Julian. Tumama ito sa lilim ng puno. Nagbalik sa dating anyo. Naglakad naman palayo si Rogelio. Huwag mo na akong sundan dahil wala ka magagawa. Wika ni Rogelio. Matapos ay naglaho sa dilim. Anong nangyari? Bakit biglang nag-iba yung itsura mo, Manong Julian? Sa susunod ko na ipapaliwanag sa'yo. Sa ngayon, kailangan muna nating sundan si Manong. Alam kong may binabalak siyang gawin ngayong gabi. Dali-daling sumunod ang mga ito papunta sa direksyon na tinahak ni Rogelio. Bagaman hindi sigurado kung saan ito papunta, nagawa namang matunton ni Julian ang kapatid sa pamamagitan ng amoy. Mula sa kanilang kinakatayuan, nakita nilang naglakad papasok sa isang malaking tahanan. Kilala ni Ando ang may-ari ng bahay na iyon. Manong, kilala ko yung may-ari ng bahay na yan eh. Mayaman na negosyante. Siya yung nagpasara ng pamilyan sa bayan eh, para lumapit sa kanya mga mamimili. Ha? Paano niya nagawa yun? Ipapasara ang pamilyang bayan. Batay sa narinig ko, malakas ang impluwensya ng taong yan hindi lang sa alkalde, kundi pati na rin sa probinsya. Kaya naipasara niya yung pamilyang bayan ng walang kahirap-hirap. Nang mga sandaling iyon, lubos na naunawaan ni Julian ang ginagawa ng kapatid. Mukhang alam ko na kung ano ang binabalak ni Manong. Tinutupad niya ang pangako namin nung pareho pa kami nabubuhay. Biglang napalingon si Ando kay Julian. Nanlaki ang mga mata, lalo pa nang makita ang anyo ng kasama. Anong ibig mong sabihin, Manong? Patay ka na din? Oo, Ando. Sabay kaming namatay ni Manong nang minsan naming salakay ng isang mambabarang. Hindi namin nakalain na napakalakas nito, kaya pareho kami napahamak. Pinagsisisihan ko ang araw na yon, lalo pa nang muli akong bumangon mula sa hukay. Hindi naman makapagsalita si Ando. Hindi man lang nito namalaya na patay na si Julian. Ilang minuto pa ang nakalipas. Nakarinig sila ng sigawan, kaya dali-daling pumasok ang mga ito sa malaking bahay. Nakita nila si Rogelio. Sakal-sakal ang mayamang negosyante. Hinihigop mula sa bibig ang kaluluwa. Pipigilan pa sana ni Julian ang kapatid. Kaso nga lang hindi siya makaalis sa kinaroroonan, lalo pa nang titigan siya ni Rogelio. Bakit hindi ka marunong makinig, Julian? Bumalik ka na sa baryo natin. Hayaan mo kung ituloy ang ating misyon. Hindi, Manong. Kailangan na nating bumalik kung saan tayo nararapat. Pag-uusap ng dalawa. Naglabas ng maliit na libreta si Julian. Inusal sa harapan ng kapatid. Napasigaw si Rogelio. Maya-maya ay nawalan ng malay. Nagbalik din ito sa dating anyo. Kailangan na natin siyang alisin sa lugar na ito. Pwede bang dali natin ang kapatid ko sa bahay mo? Oo naman, Manong, halika na, bago pa tayo abutan ng mga tanod. Dali-daling kinuha ng binata ang mga kabayo sa kabisera. Dinala ang mga ito sa kinaroroonan ng magkapatid. Matapos ay tumuloy na papunta sa bukid. Maraming salamat, Ando. Kahit nalaman mo na ang katotohanan, hindi ka pa rin nagdalawang isip na tumulong. Walang anuman, Manong. Kagaya ng sinabi ko, kung sakaling ikaw ang nasa kalagayan ko, ganun din naman ang gagawin mo eh. Sandali lang ha, mag-aanda ako ng silid na matutulugan ng kapatid mo.
Hanga si Julian sa kabaitan ng binata. Kaya naman napag-isip-isip niyang pagkalooban nito ng mutya. Nga pala, Ando, tanggapin mo ang bagay na to. Proteksyon laban sa masamang elemento. Proteksyon sa masamang elemento? Nandyan ka naman ah. Hindi sa lahat ng oras nandito ako para makatulong. Magagamit mo ang mutyang yan sa oras na malagay ka sa panganib. Bilang pasasalamat na din sa kabaitan mo sa aming magkapatid. Nga pala, Manong, paano mong napatulog si Manong Rogelio kanina? Ginamitan ko siya ng dasal pang paralisa. Pansamantala mawawalan siya ng malay at manghihina. Sa ganung paraan, may papaliwanag ko sa kanya ng mabuti ang lahat. Nalibang sa pag-uusap ang dalawa. Hindi na malayan ng mga ito ang takbo ng oras. Nagulat na lang si Ando nang biglang tumilaok ang alagang tandang. Naku, umaga na pala. Hindi na tayo nakapagpahinga. Maiwan ko muna kayong dalawa dito, Manong ha. Kailangan ko magpatubig ng taniman eh. Tutulungan na kita. Alam kong pagod ka rin mula sa ginawa nating paghahanap kay Manong. Mas maraming kamay, mas mabilis matatapos ang trabaho. Tutulong ako para makabawi sa abala mo sa binatang to. Nanlaki ang mga mata ni Ando nang makita ang anyong taon ni Rogelio. Matipuno ang pangangatawan. Mahaba ang buhok. Hindi mo aakalaing patay na ito. Sana pag namatay ako, ganyan kakisig yung katawan ko. Huwag mo nang hilingin. Hindi mo magugustuhan ng ganitong antas, Ando. Mas magandang makapagpahinga ng matiwasay. Tama si Julian. Nagbalik lang kami dahil may mga bagay na kailangan tapusin. Tugon ng magkapatid habang naglalakad papunta sa taniman. Natapos ng mga ito ang trabaho ng maaga. Pag-uwi sa tahanan, nagluto ng tanghalian si Ando. Pagkatapos kumain ay natulog na ito. Samantalang sina Julian at Rogelio naman ay patuloy na nag-uusap. Walang malay ang binatang yan sa totoong nangyayari. Hanggat maaari, iwasan mong masangkot siya sa kaguluhan. Kung ayaw mong mailipat sa kanya ang sumpa ng pagiging amaranhig ng hindi mo namamalayan. Alam ko naman ho yun, Manong. At isa pa, hindi naman ako magtatagal sa lugar na ito, lalo pat nahanap na kita. Bakit hindi na lang tayo sabay na bumalik sa baryo? Magpahinga na tayo. Lingid sa kalaman ng mga ito. Nakikinig sa usapan si Ando. Nagkukunwari na tulog. Hindi maaari, Julian. Kailangan kong matalo ang mambabarang na yon para tuluyang maputol ang sumpa. Saka pa lamang ako makakapagpahinga. Damay din ako sa nangyayari. Kaya hindi mo kailangang solohin ang laban. Nandito ako. Magkapatid tayo. Sa buhay man o kahit sa kamatayan. Maraming salamat kung ganun. Paano natin hahanapin ang mambabarang? Nararamdaman kong malapit lang siya sa lugar na ito. Kaya dito tayo magsisimula. Pag-uusap ng dalawa. Biglang bumalik kay Ando ang alaala ng nakakatanda nitong kapatid. Namatay sa sakuna. 5 taon ang nakakaraan. Kung gusto nyo, habang hinahanap kayo yung mambabarang na yon, dumito muna kayo. Biglang napalingon ang magkapatid. Nakita si Ando. May dalang 3 tasa ng kape. Teka, akala ko tulog ka. Paano ko makakatulog? Ang ingay ng kuliglig. Tapos may kung ano pang gumagapang sa pako kanina. Saka yung binigay mo sa akin. Umiinit sa bulsa parang gumagalaw. Nagkatinginan ang dalawa. Tinanong ni Rogelio ang binata. Kuliglig, wala kami naririnig ah. Anong ibig mong sabihin may gumagapang sa paa mo? Nanlaki ang mga mata ni Julian. Nang idako nito ang tingin sa binti ng binata, isang malaking alupihan ang gumagapang paikot.
Huwag kang kikilos, Ando. Huwag na huwag kang yuyuko. Tumingin ka lang kay Manong Rogelio. Tama, Ando. Tumingin ka lang sa akin. Huwag kang matatakot. Nagtaka si Rogelio dahil parang walang reaksyon sa mukha ng binata. Sa isip nito, malamang hindi alam ni Ando kung gaano kaseryoso ang sitwasyon, kaya hindi ito nakakaramdam ng takot. Bakit, Manong Julian? Ano bang meron sa alupian na yan? Ang totoo, kaninang hapon ko pa napapansin na pagapang-gapang sa saig yan eh. Sakto namang natanggal na ni Julian ang alupian. Nailagay ito sa sisidlan. Gamit ng isang mambabarang ang alupian na ito. At sa palagay ko, may nagmamanman sa atin. Dali-daling lumabas ng tahanan si Rogelio upang magbasid. Malawak na kapatagan ang paligid ng bahay ni Ando. Walang bakod ang paligid dahil wala namang ibang taong nakatira doon. Maya-maya ay lumabas si Julian. Tinawag ang nakakatandang kapatid. Manong, hindi magpapakita sa iyo ang mambabarang na yan. At sa palagay ko, hindi siya nag-iisa. Pumasok ng bahay si Rogelio at kinausap ang kapatid. Alam ko, nararamdaman ko na higit sa 2 ang kalaban natin. Subukan mong tuntunin ang kinaroroonan ng mga yan. Ngayong gabi, tutugisin natin sila. Manunugis ng mambabarang? Mukhang masaya yan ah. Pwede ba akong sumama? Napasapo na lang ng ulo si Julian. Dahil nakalimutan ito, may mortal na kasama. Dali-dali itong nagpunta sa kusina at kumuha ng itak. May magagawa ka ba para pigilan ang binatang yan? Sa palagay ko, Manong, wala. Mukha namang buo ang loob niya sa gagawin natin. Kaya hayaan mo nang sumama. Ando, makinig kang mabuti. Hindi laro ang pupunta namin. Kung gusto mong sumama, hindi ka namin pipigilan. Pero pakiusap lang, huwag kang gagawa ng anumang bagay na ikakapahamak mo. Malinaw pa sa sikat ng araw, Manong Rogelio. Kung handa na kayo, tara, simulan natin ang pagtugis. Wika ni Julian. Pinakawalan nito ang alupian at hinayaang gumapang. Hindi man natin susundan yung alupian, Manong. Huwag kang atat, Ando. Antayin mo. Dahil kusa tayong dadali ng alupian na yan sa kinaroroonan ng kanyang Panginoon. Maya-maya pa ay nagsimula ng maglakad si Rogelio. Narating nito ang masukal na hangganan ng bakuran nila Ando. Napakalawak naman kasi ng bakuran mo, Ando. Hindi ka ba natatakot mag-isa dito? Wala namang gagalaw sa akin dito eh. At saka ngayon ko pa nga lang naranasan yung ganitong gawain. Hindi ko nga akalaing totoo pala yung mga kagaya nyo eh. Maniwala ka na. Dahil simula sa araw na ito, magiging parte na ng buhay mo ang mga ganitong pangyayari. Pasensya ka na, Ando. Pati ikaw nadamay sa ganito. Walang problema. Medyo nababagot din ako sa buhay ko ngayon eh. Ayos lang yan. Ang saya nga eh. Maya-maya ay huminto sa paglalakad si Rogelio. Nakita nito ang isang maliit na dampa. Alam mo ba na may nakatira sa lugar na ito, Ando? Oo, siya ay nagtatanim ng sitaw dyan sa kabilang taniman. Kung ganon, kilala mo ang taong yan. Siya si Mang Bikong, nakatira sa kubo na yan. Pero hindi siya naglalagi paggabi. Umuwi yun sa kanilang bahay sa kabisera. Mukhang may tao sa loob. Diyan pumunta ang sinusundan nating alupian. Wika ni Rogelio sabay tulak ng pinto ng kubo. Tumambad sa kanila ang napakaraming garapon na punong-puno ng insekto. Ang ilan ay mga patay na ahas, nakababad sa langis. May mga parte din ng kamay na nakalagay sa mga sisidlan. Teka, aswang pala si Mang Bikong.
Mukhang hindi ang kakilala mo ang aswang. Kung hindi ang matandang yan. Ang buong akala ko, mambabarang ang makakalaban namin dito. Wika ni Julian habang nakatitig sa matanda na nakatayo sa sulok. Bigla itong umangil, tumalon palabas ng bintana. Nagunahan ng magkapatid sa paghabol, bagay na ipinagtataka ni Ando. Sinundan ng binata sina Julian at Rogelio at habang nasa daan nagbabangayan ang mga ito. Kung sino makahuli, siya ang kakain. Maliwanag? Maliwanag, Manong. Patuloy silang tumatakbo. Lumabas ng kakawayan ng matanda. Dali-dali namang sinundan ng dalawa. Nang may isa pang nilalang ang biglang nagpakita. Hinarangan nito ang dalawang amaranhig para makaligtas ang kasama. Mukhang hindi na natin kailangan mag-agawan, Julian. Ikaw ang bahala sa isang to at ako naman ang hahabol sa matanda. Matagal na rin akong hindi nakakakuha ng kaluluwa ng mga mambabarang. Wika ni Rogelio. Matapos ay sinundan nito ang matanda. Habang si Julian nakikipagbuno sa lalaking humarang sa kanila. Nakita ni Ando kung paanong makipaglaban ang amaranhig. Namangha ito sa lakas sa taglay ng kaibigan. Iniampas ni Julian ang kalaban sa lupa. Ilang beses niya itong ginawa. Hanggang sa tuluyang manghina, hinawakan niya ito sa magkabilang pisngi. Binuka ang bibig. Nagliwanag ang mga mata ng kalaban na tila may lumalabas na enerhiya mula sa bibig. Pumasok sa bunganga ni Julian ang enerhiya, kagaya ng nasaksiyan nito kay Rogelio. Saka pa lamang napagtanto ng binata na ang enerhiyang yun, kaluluwa ng aswang. Maya-maya dumating si Rogelio. Hila-hila ang tuyong katawan ng kanyang biktima. Mga wala palang sinabi tong mga to eh. Mahinang klase sila. Sinubukan mang biktima dito sa baryo at ikaw ang pinagdiskita nila, Ando. Malas lang na mga lintik. Nagkataong nandito kami. Ibang klase. Anong nangyari sa kaluluwa nila, Manong? Nagtataka ang dalawa kung bakit tila hindi nakakaramdam ng takot ang binata. Kinakain namin ang kaluluwa nila para magsilbing lakas. Pero teka, bakit parang hindi ka nakakaramdam ng takot? Kung ibang tao ang nakakita, malamang tumakbo na eh. Pero ikaw, ibang klase ka ha? Nagawa mo pang magtanong. Bakit naman ako matatakot, Manong? Mabait naman kayo sa akin eh. At isa pa, masamang tao ang pinatay nyo kaya ayos lang yan. Ang totoo, hanga pa nga ako sa inyong dalawa eh. Talagang kahit kamatayan, hindi kayo nagpapapigil para tumulong sa iba. Wika ni Ando. Matapos ang kaganapan, lubos na naunawaan ni Ando ang kakayahan ng magkapatid. Ipinaliwanag din ni Rogelio ang buong pangyayari. Nasorpresa ito sa naging tugon ng binata. Sasamahan ko po kayo hanggang sa mahanap nyo nagbigay ng sumpa na yan. Gusto ko po nandun ako eh, hanggang sa magtagumpay kayo. Alam mong hindi kailangan yan, Ando. Pero bakit mo ginagawa? Sa buong buhay ko, hinahanap ko yung sagot sa tanong na ano ba ang dahilan kung bakit ako sinilang. Nasagot na yan eh, nung makilala kayong dalawa. O siya, kung yan ang gusto mo. Sa umaga, tuturuan kita ng tamang pakikipaglaban at paggamit ng mga usal pang depensa. Sa gabi, si Manong Rogelio naman ang magtuturo sa'yo kung paanong gamitin ang mga dasal pang depensa. Medyo mahabang pagsasanay ang pagdaraanan mo. Pero kailangan Ando, dahil manganganib ang buhay mo kung wala kang alam. Wika ni Julian. Pumayag naman ang binata. Nang mga sumunod na araw, sinimula ng dalawa ang pagtuturo. Nasorpresa ang mga ito dahil napakabilis matutunan ng binata ang lahat. Idagdag mo pa ang mutsyang ibinigay ni Julian. Pambihira ka talaga, Ando. Anong klaseng tao ka ba?
Bakit ang bilis mong matuto? Siguro Manong kapag nasa puso mo yung pinag-aaralan, mabilis mong matututunan. Bakit naman ako? Isinapuso ko naman yung pagsasanay ko noon. Pero inabot ako ng 1 dekada. Samantalang ikaw 1 buwan. Wala na ako maituturo pa sa iyo, Ando. Masaya ako dahil naipasa ko sa iyo mga kaalaman. Ngunit ang kinakatakot ko, baka maging katulad ka rin namin. Ang maipapayo ko lang sa iyo, kaibigan, huwag kang magtatanim ng galit sa puso dahil ito ang pinag-uugatan ng paghihiganti at hindi ka nito papatahimikin. Naiintindihan ko po, Manong Roelio. Salamat din po sa tulong. Nakilala ko kayong dalawa ni Manong Julian. Lumipas ang ilang araw. Patuloy na nanatili ang dalawa sa tahanan ng binata. Tumutulong din ang mga ito sa gawaing bukid. Naging mapayapa ang kanilang pananatili sa lugar. Hanggang isang hapon, habang nagpapagpag ng dahon ng inaning tabako, isang grupo ng kalalakihan ang napadaan. Nakita ng mga ito ang gawang produkto ni Ando. Kaya huminto sila upang magtanong. Magandang klase ba ng tabako mga to? Tanong lang lalaki. Napansin ito ni Julian. Akmang lalapit sana kay Ando upang tumulong nang bigla siyang pigilan ni Rogelio. Hayaan mo si Ando. Tignan natin kung may natutunan siya sa mga tinuro mo. Wika ni Rogelio. Tumayo lang habang nakapamewang si Julian. Oo nga no. Mukhang hindi gagawa ng mabuti mga taong yan. Tugon ni Julian. Opo, magandang klase ng tabako mga yan. Bibili po ba kayo? Bibili? Hindi mo ba ako nakikilala? Ako si Commander Baste. Pinuno ng mga rebelde. Okay dyan, kunin niyo ang lahat ng mga tabako dito. Kailangan na mga kasama natin sa kampo mga yan. Para naman umusok yung mga bunganga nila. Rebelde? Commander Baste, mukhang ngayon ko lang narinig yung pangalan mo dito eh. At ikaw dyan, oy. Subukan mong kunin yung hilera dyan. Sa oras na iangat mo yan sa lupa, puputulang kita ng kamay. Pasensya ka na, Commander Bastos. Baste. Ang pangalan mo hirap bigkasin. Pero hindi kayo makakakuha ng kahit isang pirasong tabako mula sa pinaldo ko. Inilabas ni Baste ang baril. Itinutok sa ulo ng inuutusan. Sundin mo yung inuutos ko kung ayaw mong ikaw ang bariling ko. At ikaw naman masyado ka matapang ha. Alam mo ba ang ginagawa namin sa mga kagaya mo? Hindi. Ano ba? Nanlaki ang mga mata ng rebelde sa naging reaksyon ng binata. Wala man lang nakitang takot kay Ando kahit nasa bingit na ng kamatayan. Hindi ka ba natatakot mamatay? Ang lakas ng loob mong pilosopoy na ko ah. Baka nagsasawa ka na sa buhay mo. Hindi naman ako natatakot mamatay. May dapat ba akong katakutan? At saka bakit naman ako magsasawa sa buhay ko? Masayang kasama yung dalawa na yan oh. Tugon ni Ando. Sabay turo sa magkapatid. Ngunit nang tignan nito ni Baste, wala na sa kinakatayuan ng dalawa. Dalawa? Sino ba yung... Bitawan mo ang baril mo kung ayaw mong lamunin kita ng buo. Nagulat si Baste dahil nasa likod nito si Rogelio. Nakadantay ang patalim sa kanyang leeg. Kumalma ka kaibigan, nagbibiro lang ako. Baka makademonya yung kutsilyo mo, malaslas ng ileg ko. Pwes ako, hindi nagbibiro. Magpasalamat ka at mabait pa ang binatang yan. Dahil kung nagkataong mainit ang ulo, baka hindi lang to ang abutin mo. Wika ni Rogelio, sabay kagat sa tenga ni Baste. Napasigaw ang rebelde. Nang lingunin ito ni Rogelio, lalo pa itong napasigaw hanggang sa tuluyang mangisay at mawala ng malay. Nagsipagtakbuhan na din ang mga kasama, ngunit may naiwang isa. Napag-alaman ni Ando, nagpapanggap lang na rebelde si Baste para mangulimbat. Paano yan ngayon, Manong?
Siguradong kakalat sa baryo nangyari. Wala namang makakapagpatunay sa mga sasabihin nila, kaya huwag kang mag-alala. O siya, ituloy mo na ang ginagawa mo nang mayatid na natin sa baryo yung produkto mo. Matapos ang pagpapagpag ng mga dahon ng tabako, nagharap sa mesa ang tatlo. Naglabas ng lambanog si Rogelio. Saan ang galing ang lambanog mo, Manong? Kinuha ko doon sa nagpanggap na tulisan. Eto, tikman natin. Mukhang masarap ang pagkakagawa. Umiinom din pala ng lambanog yung mga amaranhig.